Okay, so, dito na naman tayo. Okay, forward lang po para okay din yung dinig patatlo, pangante. Okay, forward lang po para yung mga darating pang okay, forward tayo. Tuloy nyo muna yung mga Masalamat ka dahil ganito yung buhay natin, nasa ilalim tayo ng pangangalaga ng ating Panginoon Jesus. Are you with me? O pagpasalamat ka dahil nakag-graduate ka, palakpakan natin ang bagong graduate. Kung may bago tayo isang natin, nag-graduate ng college, si Brother Cyril. Amen. So, tapos po siya ng... So, nung last Sunday ay gumraduate tayo na doktor. At may doktora na tayo. Isipin ninyo. Ang galing-galing ng Diyos. Kilalanin natin kung sino at kung ano ang mga Israelita. Mga Israelita ay isang ang bagyang Israelita ay napakapasaway. Nagasapulo. Ginagawa nila, gusto nilang maisipan, magustuhan nila. Kapag sila ay, kaya, hindi talaga nila nakukuha yung totoong blessing. Bakit? Kasi may sarili silang gusto. May sarili, nasamba sila, tapos nagsisimba sila, pero hindi yung gusto nila, ang gusto gawin, hindi yung gusto ng Diyos ang gusto nilang gawin, kundi yung sarili nila. Ibig sabihin doon, take the light of the Lord, sabi doon. Pasayahin mo muna ang Diyos. Kapag ang Diyos sinapasaya mo, ikaw naman ang pasasayahin ng Diyos. Gusto ng Diyos na yung desire ng Diyos na ang Diyos na magbibigay o maglalagay ng desire mo sa mundo. Lagi silang sinusubaybayan ng Diyos. At kahit si Moises, nagtiyaga sa kanila. Gawin hanggang sa darating si Moises sa parang gusto na niyang mayas ng Asya. Pero hindi niya maiwan bagsak yung kina niya natutunang mahalin. Ang nais ng Moises na mga tao ay may lapit. Yung pong ng likod natin na yun, meron na po pwede na siya akyatan. Dahil ang kabukihan ng Panginoon. Kahapon po ay binuhusan yung hagdanan. May hagdanan na po tayo doon. At ito ay papunta na doon, pwede nyo na akyatan niya. At makita ninyo yung kaluangan. Tingnan niya yan. Kakagastos na po tayo ng 500. Okay, nakita niyo na? Okay, sino may utos? Sino nag-uutos? O si Yahweh. Anong utos? Verse 5. Okay, basahin natin ha. O yan. Exodus chapter 35 verse 5. Okay? Take an offering Kung babasahin ko sa Tagalog, ito subay pa yan. Sinabi ng Moises sa mga Israelita, ito ang iniuutos ni Yahweh. Ang utos ni Yahweh sa mga Israelita na sinunod niya, maghandog kayo kay Yahweh. Ito ang maaari ninyong ihandog. Ito, pila, at ang sok, ng kulay asol, kulay ube, kulay pula. Gayun din ang sinulit na lino, palahin mo ng kapig, balat ng lalakang tupa na kinulay ng pula. Mainam na balat at kahoy ng kasya. Langis para sa ilawan, pabango panghalo sa langis ng pampahit sa insenso. Maghandog din sila ng mga lahas na porgalina, mamahaling lahas, pagpalamuti sa airport, at sa pagkaril ang pinakapulong pare. Utos po ng Diyos yan, yun ang demand ng Diyos sa mga Israelites. Na pinagagawa. Hindi na, walang bihirang-bihira ang mga churches na gumagawa ng kasi ang thinking ganito. Ang isip nila kasi magbigay ng tax and offering. Pero
dito, iniisa-isa. Tama ba? Iniisa-isa, specific, specify kung ano yung inahandog sa Diyos. Kanino galing ang utos? Kay Pastor ba? Sa Diyos. Sabi niya rito, ito ay maghandog para sa mga sanktuaryo, para itayo ang sanktuaryo. Okay. Yun yung mga handog na hindi dinadala. Minsan, nung bago-bago pa ako, bigay ako ng kaming dalawang mag-asawa ng Melos. Ngayon, kaya nga, ginawa po namin yun. At ginawa din namin mag-first fruit. Kaya ano ibig sabihin ng first fruit? Yung first fruit na tinatawag ay matatagpo natin sa Deuteronomy chapter 12 verse 6. Ng January, wala po kami kinukuha. Binibigay namin sa Lord. Lahat na pumasok, ito man ay biniles sa akin. Halimbawa, biniles kami ng $100, binibigay ko po yan dito. Kasi first fruit po yun. Yung buong unang buwan ng January, binibigay ko yung lahat ng pumasok na pera. First fruit po ang tawag doon. Nakita niyo na, Deuteronomy chapter 12 verse 6, nakita niyo? Lahat ng bagay, kilalanin mo, lahat ng bagay ay ang Diyos na nagbibigay. Huwag matapos. Kaya nga, kami mag-asawa, 3 years na po namin ito sinimula. 2020 tayo nagsimula, 21. So sinimulan po namin ito, hindi po kami pinabayaan. Tingnan natin, nakita niyo ba? Siya sasabihin at doon iaagay ang inyong mga handog. Ang Diyos ang may sabi po nito. Huwag natin sabihin, ay, panahon pa naman ng Old Testament niya. So sabi rito, doon ninyo sasabihin at doon iaalay yung mga handog na susunogin na di pa pang handog. Tulad ng ikasampung bahagi ng tinatawag na tithes and offering, handog mula sa inyong anin. Okay? Hindi po tayo nagbibigay sa Diyos. Ulitin ko, hindi po tayo nagbibigay sa Diyos. Tayo po ay nagbabalik lamang. Hindi tayo nagbibigay. Ulitin ko, hindi tayo nagbibigay. Nagbabalik tayo ng mga bagay na ginawa ng Diyos. Para may tama yung ating isip. Okay? Kung lahat tayo dito, tingnan niyo po ba? Kung lahat tayo dito sasabihin ng pastor, paano po ako? Estudyante pa lang ako. Paano po ako? Bata ako. Paano po ako tulad ni Terence? Tulad ng mga bata pa rito, mga estudyante. Turuan sila magbigay para sa Lord. Tama ba? Di ba, pagkano binibigay yung baon sa inyong anak, turuan niyo siya. Kung halimbawa, binigay niyo siya ng 20 araw-araw, magkano yung 20 pesos na loob ng sana, may 2 pesos. Itabi niyo yun. Para sa niya, para kayo. Hindi ko na rin pasasabihin ang pangalan nito. Meron tayo isang kabataan, nasa kanyang baon, tingnan niyo po ha, nasa kanyang baon na nakaipon siya, I think kung daw nagkamali, 10,000. Binigay si church para sa paggawa ni church. Kung ako'y nagpayaman, hindi ako may mag-aaral na ako sa sakit. Tama ba? May mga itaisipang ganyan. Hindi ho, akin ho ito. Kung ano yung nakikita nyo, bakit kayo dito? Nakita nyo, may pintura, nakita nyo, may tiles. Dati, wala kayong ganang sumimba, uupo kayo. Ngayon, ganado ka ng sumimba. Bakit? Kita mo may tiles. Kita mo may pintura na. Kita mo may salamin na. Mamaya, makikita mo may nilalamig ka na. Ang isip ko ay hindi naguguluhan ng isip ko. Kasi may ayos na nandiyan sa aking gagawin. Ilibig, gahanda, ganito. Hindi para guluhin ang isip ko. Dahil naman sa utos ng ayusan ng pagkagawa. Ito magawa ko na nakita ko na ang binuti ng pagkakaroon ng kalupaan. Ang matagal natin hinihiling. Hinihiling sa Diyos. Kung unang panahon ninyo, bunga na tatapa pa ninyo. Diyawi kay Moises, ang sabi niya, sinabi ni Moises sa mga Israelita, ito ang iniutos ni Yahweh. At maghandog, isa-isa mga bagay na dapat ihandog natin. Okay, isa-isa ko doon. Punta tayo sa chapter 36. Natin.
sa mga English to, sa mga Tagalog sa amin. Okay, tingnan niyo po maigi. Tinawag ng Moises, verse 36 na Exodo, tinawag ng Moises si Bezalel, Aholiab, ang lahat ng binigyan ng kakayanan ni Yahweh at ang lahat ng nais tumulong at pinagsimula na magtrabaho. Okay, pinagsimula na magtrabaho. Ibinigay niya sa kanila ang lahat ng handog ng mga Israelita. Ibinigay lahat ng handog ng mga Israelita para sa gagawing santuaryo. Patuloy pa rin sa paghahandog ang mga Israelita. Ang mga Israelita nagkasya. Sila ay araw-araw nagdadala ng mga handog at lumabis pa.